14.4 billion pesos. Ganyan na po kalaki ang pera ng bayan na nawala nang dahil sa pagpapababa sa taripa sa imported rice na mula 35% ay naging 15% na lamang. Ang 14.4 billion pesos na ito ay mula lamang July hanggang December ng 2024. Ang pagpapababa sa naturang taripa ay bunga ng Executive Order No. 62 na inilabas ni Pangulong Marcos Jr. noong June ng 2024. Ang pangunahing dahilan ng Executive Order No. 62 ay para raw sa kapakinabangan ng mga Pilipino. Sapagkat inasahan ng gobyerno na sa pagpapababa sa naturang taripa sa imported rice ay bababa rin ang presyo nito sa mga palengke. Pero ano pa nga ba? At hindi ito nangyari. Bagkus, kabalintunaan ang nagaganap. Magugunita na ang mga taong gobyerno na nasa likod ng Executive Order No. 62 ay buong pagmamalaking nangangatwiran na ito ang isang solusyon sa inflation. 6 to 7 pesos nga raw kaagad ang ibabaksak sa presyo ng imported rice nang dahil sa IO na ito. Si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel, buwan pa lamang ng Mayo 2024, sinabi ng pagsapit daw ng June 2024, magsisimula ng bumaba ang presyo ng bigas sa mga palengke. Hindi ito nangyari. July 19, 2024, sinabi na naman ng DA na bababa ang presyo ng bigas sa buwan ng Agosto. Hindi rin ito nangyari. Noong August 15, 2024, sinabi na naman ni Secretary Chu Laurel na mararamdaman ang epekto ng Executive Order No. 62 sa buwan ng Oktubre. Pero pagsapit ng September, nangako ulit si Mr. Secretary na malamang daw na magkaroon ng malakihang pagbaba sa presyo ng bigas sa Enero ng 2025. Ngayon po ay Enero na ng 2025. Mataas pa rin po ang presyo ng bigas. Imported man o lokal, anyanyari. Marahil dahil siguro sa napapahiya na nga ang gobyerno na obliga ang Department of Agriculture na maglabas ng maximum suggested retail price para sa imported rice. Ginawa nilang 58 pesos per kilo ang maximum retail price ng imported na bigas. Pero hindi po ba mahal pa rin ang presyong ito? But wait, ang sabi po ni Mr. Secretary, sa loob ng 2 linggo, posible po raw na ibaba pa nila ang MSRP sa 55 pesos per kilo. Sa ganitong pamamaraan at pangangatwiran ng Department of Agriculture, may reaksyon sa Ginoong Raul Montemayor, ang National Manager ng Federation of Free Farmers. Sa ngayon, ang pwede pa nilang ibaba yung presyo ng 4 to 5 pesos per kilo. Babalik lang yung kita nila sa dating level. No? Hindi sila malulugi kasi extra, yan yung taripa, yan yung saving sa tariff na hindi nila ipinasa sa consumer. Pero yung 58, bawasan mo ng 4 o 5 piso, pwede pang itulak yung bigas na yan sa magkano, 50, 53, 52. Kita pa rin yung mga negosyante dyan.
Kaya nagtataka ko, bakit pa sila maghihintay ng 2 linggo para ibabayan? Parang sinasabi mo doon sa mga nagsasamantala, o bilisan nyo yung pagsasamantala nyo kasi after 2 weeks ibababa ko na yan. No? Parang what for? Klaro naman na mayroong pagsasamantala. Klaroong merong pagsasamantala. Kung may pagsasamantala, may nagsasamantala. Sa aming pong panayam kay Ginoong Raul Montemayor, nagbigay siya ng datos kung gaano na po kalaki ang naging profit margin o kita ng rice traders mula July hanggang December ng 2024. Hanggang December ng 2024. Between July and December last year, yun lang ng data na available, ang landed cost ng imports ng 5% broken, so kasama na yung mga kukupandan dyan, 37 pesos per kilo. Bayad na yung taripa niyan. Pero wala pa dyan yung logistics costs, wala pa yung profit margin ng importer, but 37 yan. Ngayon, wala kaming datos kung magkano ibinenta ng importer yan sa wholesaler. Ang meron kaming datos is magkano ibinenta ng wholesaler yung bigas na yan sa retailer. No? At yun yung sinasabi kong margin na from the importer up to the time that the wholesaler sells to the retailer, naging 12 pesos per kilo ang margin, na dati ay 8 piso lang yan. Yun yung lumobo. No? And then from the wholesaler, binenta niya sa retailer. Yung retailer, nagpapatong siya ng on the average 6 pesos bago dumating sa consumer. And tinignan namin yung datos, hindi naman masyadong gumalaw yung margin ng retailer. Ang lumaki yung margin ng importer to wholesaler from 8 pesos to around 12 pesos per kilo. Yun ang pwedeng ibaba kasi extraordinary profit na yon na dulot sana ng pagbababa ng tarif na ibinulsa lang naman ng mga trader. Ang mga sinasabing ito ni Ginoong Raul Montemayor ay siya rin namang sinasabi ng ilang kongresista na naging abala raw sa murang pagkain super committee ng Kamara de Representante. Mas yumayaman nga raw ang importers at traders ng bigas nang dahil sa Executive Order number 62. At may clear case of collusion. Klarong sabwatan, ika pa ng mga congressman. Kung sinasabi ng mga congressman na may klarong sabwatan, sino ang mga nagsasabwatan? Hindi pa klaro? Ika nga ng National Manager ng Federation of Free Farmers, madali lang matukoy ang mga nagsasabuatan kung gagawin nila ang pagtukoy at paghahabol. Madali nilang tukuyin dahil yung almost 80% ng imports, 20 importer lang ang nagpapasok niyan. Hindi tulad ng hahabulin yung retailer, mga 40,000 retailers yan. Paano mo ibibilanggo yung mga yan? Ito, 20 lang yung investigahin mo. No? Tumbukin mo saan nila binenta yung bigas, sa anong presyo, at yung bumili sa kanila saan naman pinasa yung bigas. Madali lang actually gawin eh. Pero bakit hindi nila ginagawa? Yun ang parang nagtataka ko. Ang dami-dami nilang mga panukala, magpapalugi pa ang gobyerno sa NFA rice. Pero itong mas simpleng paraan para matugis at medyo matakot yung mga nagsasamantala, parang hindi nila ginagawa. Ewan ko lang kung bakit. Bakit nga ba hindi nila ginagawa? Kung tutuusin, napakarami at napakalawak ng resources at kapangyarihan ng gobyerno para nga habulin ang mga nagkakamal ng bilyong piso sa kapahamakan ng mga mamimiling Pilipino. Sa hearing ng Murang Pagkain Super Committee, tinukoy ng mga kongresista ang 10 rice importers na siya umanong may control ng 36% ng total rice import sa bansa. At ito ang mga sumusunod:
DLY Agri-Venture Trading, Atara Marketing Incorporated, Horizon Free Enterprise Incorporated, Macman Rice and Corn Trading, King Bee Company, Soda Trade Corporation, Lucky Buy and Sell, Vitram Marketing Incorporated, Nance 2 Agri Traders, at RBS Universal Grains Traders Corporation. Sa nabanggit na 10 top importers, may mga kumpanyang magkakamag-anak ang may-ari. At meron ding importer, wholesaler at siya rin po namang retailer na umano'y hindi naman daw ipinagbabawal sa batas. Kung tukoy ng mga kongresista ang umano'y may control sa 36% ng rice imports, sino naman kaya ang may control ng 64% ng rice importation? Bagamat sa ilalim po ng Republic Act Number 11203 o ang Rice Tarification Law, malaya ng pinapayagan na mag-angkat ng bigas ang sino mang trader, datapwat hindi pa rin sila makapagpapapasok ng bigas sa aduana hanggat wala silang pahintulot sa anong ahensya? Sa Department of Agriculture, sa pamamagitan ng Bureau of Plant Industry, na siyang nagbibigay ng kinakailangang dokumento bago payagan na makapag-import ng bigas ang isang trader. At ito ang Sanitary and Phytosanitary Import Clearance. Kaya nga po sinasabi ng Federation of Free Farmers na may simpleng paraan para mahabol at mapanagot ang mga nagsasamantala. May record mismo ang Department of Agriculture. Department of Agriculture na sa panunungkulan ni Secretary Francisco Chu Laurel ay may 12 undersecretaries at 14 na assistant secretaries. Ang Bureau of Customs at Finance Department, alam nila kung sino-sino ang may kontrol sa importasyon ng bigas. Sadyang mahirap imbestigahan kung sino ang mga nagsasamantala, sino ang mga profiteer,